Ito ang Tarasagolod na matatagpuan sa Tanay Rizal, isang tahimik at payapang lugar na napapaligiran ng mga kabundukan at napapagitnaan naman ito ng dalawang bangin. Isa ito sa mga dinarayong lugar dito sa Tanay Rizal. Ito ay matatagpuan sa Forest Drive, Barangay Layban, Tanay Rizal. Isa ito sa mga pwede nyong idagdag sa listahan na pwede nyong puntahan kung kayo ay babiyahe ng Marilake. Kung ang hanap nyo ay simple at payapang lugar na may malaprobinsyang buhay, ito na yon, ang Tarasagolod. Kaya sa bidyong ito ay samahan nyo muli akong baybayin ang Marilake papuntang Tarasagolod. At dito nyo rin makikita kung paano ba pumunta dito sa Tarasagolod at mga challenges na inyong haharapin kapag kayo ay umakyat dito. Lalo na pag maulan. Sobrang harap. Ito yung 360 view na makikita natin dito sa Tarasagolod. At sayang lang at hindi natin naabutan yung Sea of Clouds. Pero sabi ng mga ibang nauna dito, wala naman daw nagpakita na Sea of Clouds. So hindi rin nakakapanginayang yung late natin na dating. Ganun pa rin naman siguro. Swertehan lang na makakita ng Sea of Clouds dito sa Tarasagolod. Yan guys. Pero bago ang lahat, bago tayo pumunta sa Tarasagolod, ay samahan niyo muna akong enjoyin ang kalsadaan dito sa Marilake papuntang Tarasagolod. Kaya tara! Napakaganda talaga guys pumunta dito or mag-rides dito sa Marilake sapagkat tingnan nyo naman guys yung dinadaanan natin. Ang daming zigzag. Kung titingnan nyo sa mapa guys, puro kurbada yung madadaanan nyo dito sa Marilake. Kaya nawiwili yung mga tao na pumunta dito. Bukod sa malapit lang, isang oras na yun ang biyahe, ay napakaganda pa ng lugar dito. Parang ang dumadaan sa gubat ng mga kapal na puno dito sa Marilake. Kaya ito ay isa sa mga favorite place ng mga riders na gustong maglibang or pag day off nila, dito sila naglalagay. Palo Alto guys, medyo wala tayong nakikita mga pumipitik ngayon. Araw ng Martes, siyempre off natin or araw ng pahinga natin, gagala muna tayo. Dadaling ko kayo sa mga pwede puntahan dito sa Marilake or mga tourist spot na hindi naman kalayuan. Siguradong mag-enjoy kayo at mamamangha sa mga tanawin na makikita nyo. Pwedeng tayo ng samsam doon kasi nakakatakot dyan sa cornering. Bigla kang mag-overtake, yung blind spot biglang bubulaga sa yung kasalubong. Kaya hindi ako komportable sa mga truck na nakadikit. Nakakatakot siya guys. Guys, madaan naman ako sa itong sa mga paborito kong daanan to, itong area na to. Ewan ko, basta feeling ko basta magaan, maganda dito. Nagagandaan ako sa way na to ng Marilake. Meron pa dito yung maraming halaman. Yung mga nagbabike na din. Wala ko nakikita ang namimitik ngayon. Siguro may mga pasok rin yun pa. Ayun so sa mga gusto kong daanan, favorite spot kong daanan dito sa Marilake, yun may mga puno. By the way guys, 23 minutes bago tayo makarating sa Tarasagolod. Tingin ko wala nang Sea of Clouds na madadaanan tayo. Masyado ng tirik yung araw.
Pag nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon na makapunta dun sa Tarasagolod, siguro kailangan natin agaan para experience natin yung Sea of Clouds. Or kung gusto nyo guys, kung kayo naman pumunta, mag overnight kayo, mas okay yun kasi hindi nyo na kailangan magmadali. Eh pagising nyo sa umaga, yan, matatatnan nyo na yung Sea of Clouds na. So ngayon, solarize muna tayo ngayon. Kaya kapag may time, tala lang ako. Gusto ko sana overnight. At sa kahabaan nga ng biyahe ay di natin naiwasan na maligaw. Bukod sa first time pa lang natin na makakapunta dito sa Tarasagolod, ay umaasa rin tayo dito sa ating Google Map na naligaw pa tayo dahil sa nalibang tayo sa kalsadaan dito sa Marilake. Lumagpas pala tayo. At dahil lumagpas tayo ng Martisim ay kailangan nating bumalik kasi ang Martisim ang landmark papunta sa Tarasagolod. Lumagpas pala tayo. So doon pala yun sa Martisim. Shit. Ba yan? Ay, balik tayo doon. At pag nakita nyo na ang Martisim, galing kayong Manila ay kakaliwa kayo sa kalsadang ito. Ito na guys. Yun pala yun, pag nakita niya yung J Street, Tanay Rizal pala to guys. J Street, Tanay Rizal. Yan, Sitio Mayagay 1. Yung sitio na to, Mayagay 1. Mula dito ay dadaanan nyo ang Sitio Mayagay at kakaliwa kayo upang tumbukin ang Barangay Sitio Ibukaw, Layban Road. Mayagay. Pagdating mo sa kalsada na yan ay meron ka pang dadaanan dito. Parang Barangay Sitio. Hanggang pa rito. Ay, Barangay Sitio Bukaw. Pagulod po ito. Yung diretso pa. Ah, sige po. Thank you po. At pagkakaliwa nyo rito ay dire-diretso lang Ito pala yung hanggang way, sa guys. umabot kayo ng Sobrang Forest Drive. At pag nakita nyo na yung Teres Sari-Sari Store, ay doon kayo magpa-parking. Mula Martisim pala guys ay pwede kayong mag-rent ng tricycle papunta dito sa Teres Sari-Sari Store. Medyo challenging nga lang yung kalsada dahil rough road. Kailangan natin mag-ingat lalo na yung mga scooter na mababa ang ground clearance dito sa papuntang Tarasagolod. Ito, meron na dito, piglets. Hindi yata yan. May wearing doon. So ang way natin diretso. Kailangan yung preno mo rito nasa magandang kondisyon. Kasi may palusong, may paakyat. Ano, may mga bata. Habang binabaybay ko Okay naman ang yung rough road na ito kalsada. papuntang Teres Sari-Sari Ay, ganda. Store, ay di ko na maiwasang mamangha sa tanawin na Ganda ng makikita mo beauty dito dito, guys. sa gilid lang ng kalsada. Grabe yung daan. Tingin ko kaya naman ng scooter dito. Hindi naman ganun kalalaki yung yung mga bato. Bukod sa gulod guys ay meron din ditong mga iba't ibang campsite
tulad ng Nature's Venture Cup, Marcy Point Campsite, Nakatakot doon. Mana Hills, at Campo Liwaliw. Dito yan makikita sa pagpunta mo ng Tarasagulod. Tapos na yata sila. Pinauna ko lang sila. Kasi mahirap pag may ano. Yung way kasi. Magkaano kami ng way. Yung dadaanan ng... Ay, grabe. Ano pala rito? Mga campsite. Ayan, Rainforest campsite. Meron din. Pero sa gulod tayo pupunta. Sana maayos yung dito. Yung daanan para mas maraming mga pupuntang mga turista rito. Parang mahirap pa dumaan. Pero kaya naman. Kaya naman yung way. Iya. May sementada na dito, guys. Pag nakita nyo na yung sementadong kalsada na ito, guys, ibig sabihin nun ay malapit na kayo sa Bali, yung Teres kalahating Sari-Sari part, Store. rough road siya. Ayos. Ito na yung ano, gulod. Gulod this way. Saan ba rito yung ano? Mukhang dito yata yung parking yan. Saan po yung gulod, Tay? Dito yung parking. Tapos lalakarin. Dito na lang. 150 meters, turn left. Hindi kayang motorin doon, kuya? Malubak. Malubak. Sige po, dito na lang. Ay ko. Shit. At dahil nga sa sinabi ni Kuya na hindi pwedeng akit ang motor, ay napilitan tayong maglakad na lang papuntang Tarasagulod. Bali magte-trekking lang tayo ng 30 minutes. At dito guys, makikita nyo ang mga challenges na dadaanan nyo sa kalsada papuntang Tarasagulod. Parking andun sa kilaan Teres Sari-Sari Store. Bali ito, may lalakarin pa tayo. Ito pababa. Pababa yung way. Meron na siyang ano, sementado na tuling. Madulas lang. Nakatawa-tawa ko lang. Solo adventure ni Moto3. Ayan guys, yung way dito papunta rito medyo okay naman, tingin ko kakayanin ng motor. Kaya lang yung pagpababa medyo alanganin sa bandang yun kasi matarik doon. Ayan dyan guys, oh, matarik yung way doon. Tapos dito kaya naman ng motor sa bandang part dito. Diretso yung pa natin. Ayan guys, oh, ganda ng mga tanawin dito. Dito pa lang, oh, nakita ka ng mga tanawin. Ito guys, oh, dito matarik. Oo nga, yung ano, ito yung part na ano, medyo lubog na yung ano, yung lupa.
kaalanganin dito. Parang dinaanan niya ata ito ng ano, ng mga 4 wheels. Ayun o, kita yung marka. Kung mamotera naman dito, dadaanan mo yung ano, sa gitna. Yan o, may gitnang path siya, pwedeng daanan. Kaya lang feeling ko delikado siyang daanan. Kaya ayun, 4 wheels lang yung pinapadaan nila dito. Yan. Ay, may aso. Yan, may mga ano na rin, may mga pumunta na din, may aso. Oh. Yan guys, oh, may mga nagsipunta na din. May mga bisita na rin. Yung iba pa uwi na, tapos tayo naman mukhang magsosolo na naman tayo doon. Ang ganda doon. Ano po, sa area dito maganda yung ano, ayun o, scenery sa gilid. Habang naglalakad ka pa lang makikita mo na yung sceneries dito. Ayan o, ang ganda rito. Yung ayan ang tanawin. Ayun, ito pa lang makikita mo na sa banda rito, dahil sa may ano, Maros, may Maros na signage. Ayun, ang ganda. Makikita mo no, ang tanawin dito. May mga bahay na din dito guys, kaya siguro hindi naman masyadong ano na dito, delikado, kasi may ano, may mga nakatayong bahay na dito. Ayan guys, oh. Malayo pa boss yung Gulod? Oo sir. Ako kayo Lang. kalati pa ng lakad. Ah, sige boss. Basta kayo dyan sa unahan. Malayo pa daw. Kalahati pala lakarin. Kailangan ano ka rito, matibay yung ano mo, paa mo. May aso. Dito may sementadong ano, sementadong daanan. Malaya rin pala siya. Siguro mga ano 20 minutes siguro yung lakaran. Kulang siguro mga 20 minutes na siguro ako naglalakad, kasi nagpicture pa ako dun eh, gamit lang tong GoPro. Oo nga, dito alanganin yung putik, kaya siguro advice ko talaga ano na lang, lakarin o kaya ano,
rent na lang ng sasakyan. Kasi dito may dumadaan dito na mga 4 wheels. Ayan, oh. Marka to ng 4 wheels eh. Ang ganda ng ano dito. Yan, makikita nyo na guys, oh. Yung tanawin dito kapag dumadaan kayo rito. Unahin muna natin yun. Daanan dito medyo mahirap nga yung daanan. Kampuno. Saan na kaya tayo? Yan na, naglagay na rin sila ng ano, barikada sa bandang part dito. Ayan, o. Private, no trespassing. Ito guys, so mayroong room. Pwede yata magana dito. Staycation. Walang alam. May ano, may room. Tapos may mga house na malalaki. May mga house na siguro ano yan, yung water ano nila, water system dito sa area ng Gulod. Ito na yung part na ano, na tingin ko hindi na ano, kakayanin ng motor. Kasi yan ang daan, parang ano na, wala nang pathway para sa motor. Ayan, grabe. Ayan, wala nang pathway para sa motor, masyado nang maputik, lalo na pag ano, maulan. Pwede dito dumaan sa may damo, kaya lang disadvantage, madulas. Ayan, isa pa. Pa yung alang Gulod. Oh, nakarating rin tayo. Okay lang ma-video kaya? Saan ba yung entrance? Dito. Ang layo pala. Kala ko ano lang. Saglitan na yung lakad. Ang layo pala. 120 po ang entrance fee, sir. Pa? 120. 120? Pre-open cottage naman. Sige po. Ito kaya? Ito po. Sige na pwede mo rin. Okay na po. Ayun guys, yung entrance fee nila is 120. Tapos may, ayan, dito yung mga gilid. Ito na yung dadaanan natin. Ito guys, ito yung camp rules. Love the environment, relax and enjoy. Be nice to the others. Keep it chill and friendly. No picking up flowers. Clean as you go. Quiet time.
ay 11 to 11 Sa campus na kanilang ibinigay, nagsisilbi itong respeto sa mga taong gustong pumunta dito na naghahanap ng kapayapaan, katahimikan at kalmadong lugar o makalimot sa mga problema o pinagdadaanan ng mga tao. Ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon na makapag-isip ng maayos ang mga taong may pinagdadaanan. Nasa ano lang siguro. Maliit lang naman. So, same lang siguro yan sa ibang mga campsite na hanggang 5. Please leave nothing but your footprints. Ang ganda nga. Ang ganda talaga ng ano dito. Tapos dito, meron silang tinayong shed or waiting shed. Meron mga tent na mga nakatayong tent doon. Meron naka ano doon pwesto. Ayan guys, punta nyo rito, meron ng waiting shed na mapupuntahan dito. Pwede kayong magpahinga rito. Ayan, sinusundan na ako ng asa. Hindi ko ang dambayan niya kanina. Buti na lang hindi niya dito. Lakas ng hangin. Ayan guys, ang ganda ng ano dito, lugar. Ayan, makikita niya yun. Ito yung matatanaw niya dito sa grabe. Parang kang nasa gitna ng bangin. Yung ano niya, yung environment niya. Ayan o, parang dito bangin, tapos sa kabila bangin din. Makikita mo yung mga tanawin dito. Napaka solid ng tanawin. Ayan. Tapos dito rin. Ayan. Ganda. Ayan guys, oh. Parang nasa gitna ka ng ano, dalawang bangin. Masyado ng ano doon, matarik pag pababa mo, pag pumunta ka doon. So mas okay na dito sa may bandang taas. Dami rin campsite doon. Tayo. Hindi, diretso tayo doon sa may bandang dulo. Titingnan natin kung ano yung tanawin doon. Dito yung mga TP house nila. Ayan. Ang ganda rito. May mga tanim silang papaya. Ayos. Ayan, may mga ano rin sila. Parang ano, meron din sa taas. May hagdan. Nakalak. Siguro ang price nito nasa ano, 3,000. Hindi ako nagkakamali. Mga 3,000 to. Mga gantong TP house na merong ano sa ilalim.
O 2 to 3,000. Ito din nakalak. Ito na yung gulay. Grabe yung view dito guys. Napaka-solid rin ang tanawin dito. Ayan o. Grabe. Lakas lang ng hangin. Ito na yung ano nila guys. Sa aking paglalakad, ay napansin ko ang isang slogan na may malalim na kahulugan. Peak. Mountain view peak nila. Ito guys. Tarasagolod Forest Drive, Barangay Layban, Tanay Rizal. Yan guys, dito matatagpuan yan sa Barangay Layban, Tanay Rizal. Come on, leave the road and take the rails. Not rails, escape and breath. Breath, the air of new places. Go. Pack your backpack and stop your eyes with wonder. If you never go, you will never know. Saglit akong napaisip at inalam kung ano ang kahulugan nito. Ito na guys. Pero para sa akin, Yung, tungkol ito sa mga isang halaman oportunidad na na pwedeng mawala dito sa bandang part, o pero pwede mong makuha. may mga bulaklak pa rin. Siguro din na nakanaya ng init. May tao doon. Tao pala doon. Ano nang view rito? Ito na yun. There are days when dreams collide. I wake up next to you. It's View true. deck nila. You're the reality I cannot hide. I'm still afraid it's too good to be new. In your eyes, a timeless view. I'm always amazed by how real it feels. You look flawless as days go by. Through every storm you make me smile. Overrun If 360. I could, I'd stop the time. When you love, you make room and style. Your touch turns the pain to gold. In your presence, my fears seem small. Even when the world feels cold, you're my anchor, you catch my fall. You in a world so fast, you give me hope and something to lose. I cherish every moment that lasts. Love with you is both joy and news. Your eyes, the timeless view. I'm Ayun guys, ito yung amazed by how real it Tarasagolod. Ito yung 360 view na makikita natin dito sa Tarasagolod. At sayang lang at hindi natin naabutan yung Sea of Clouds. Pero sabi ng mga ibang nauna dito wala naman daw nagpakita na Sea of Clouds. So hindi rin nakakapanghinayang yung late natin na dating. Ganun pa rin naman siguro. Swertehan lang na makakita ng Sea of Clouds dito sa Tarasagolod. Yan guys, napakaganda. Tingnan na guys, parang nasa pagitan ng dalawang bangko. Yan, doon may bahay. Nakakapagtaka lang paano sila nakakapunta doon. Yung may-ari ng bahay na yun, diretso doon sa bundok na yun. Ano kaya yung way niya? Paano siya makadaan dyan? Guys, 360 view ng Tarasagolod. Guys, punta kayo dito guys kung wala kayong ginagawa o day off nyo o may time kayo. Isa to guys sa magandang tanawin na makikita dito sa Tanay Rizal. There are days when dreams collide.
I wake up next to you, it's true. You're the reality I cannot hide. I'm still afraid it's too good to be new. In your eyes, a timeless view. I'm always amazed by how real it feels. You look flawless as days go by. Through every storm you make me smile. If I could, I'd stop the time when... Ito yung way guys, papunta doon, pabalik. Pabalik na tayo. So ito yung way nya. Ayan. Ay madamo. Parang ano siya, probinsya yung datingan ng style ng ano, ng lugar. Tapos merong napakagandang tanawin sa gilid ng 360 view ng Gulod. Para sa akin na sulit na siya na makakita ka ng ganito kagandang tanawin. Tapos dito magkakape ka, almusal sa umaga. Tapos pag sinerte ka, makikita mo yung sea of clouds na makikita mo dito. Yan guys, sarap sana mag overnight dito. Kaya lang ayaw mag overnight ng mag isa. Baka meron na tayong katabi pag nagising tayo. Yeah. Guys, ito yung ano nila, yung cabin nila. Ito yung cabin nila guys, isang unan, may higaan, tapos paglabas mo may mesa, mabango sa loob. Tapos paglabas mo, ito na, makikita mo yung view. Tapos pwede ka mag-almusal dito. Yan na matatanaw mo. Okay mag overnight dito, parang province life. Tapos sea of clouds ang darating sa'yo. Ang TP house na to, if I'm not mistaken, siguro ano to, mag-range lang to ng 1.5 to 2,000 yung mga ganito kaliit na TP house. Or tanong natin si kuya kung magkakano yung mga TP house nila sa rent. Okay, diretso tayo dun sa may ano, dito sa may reception area. Kaya lang yung tent nila parang awkward. Para sa akin lang awkward yung tent kasi nandyan sa daanan, parang nakakailang, may mga taong naglalakad-lakad. Maganda sana kung ano, magtayo sila dun sa ano, medyo malayo sa daanan ng mga tao. Lalakad na naman tayo paano. Balik. Ito yung may bahay sila dito. Wala natin tao. Dikit natin. Sana di ka matanggal yan. Alay. Ayan guys, dikit na tayo ng ano natin, sticker. May tubig kayo, te? Meron po sa mali po sa
Magkano po yan? 25 po at 35. 25 po yung maliit, 35 yung Ah, yung maliit lang. Nagluluto rin kayo dito, te? ng mga silog po. Oo. Parang wala. Ah, wala po. Wala mga pansit-pansit na lang po. Kanto na lang. Magkano yung mga ano, te? Yung mga TP house nyo dyan? Yung maliit. Ang wood for 2 packs sir ay 2,000. Yung maliit. Opo, pinakamaliit. Yung kulay green pong nakikita, yung dun po sa may dulo, yung kulay green. Opo. Tapos yung sa pinakababa, yung may tambayan sa baba, taas bigaan, yun po ay 3,500. Good for Ah, 4. 3.5 po siya. Opo. Yung tent nyo naman, te? 1,500 po ang rental. Kaso dalawa lang po yung layo available. 1.5 yung rental. Opo, kasama na rin po dun yung entrance. Ah, okay po. Anong pangalan nyo, te? Yang po. Ah, yun yan. Sige, te. Yan guys, ah. Yan guys, pauwi na tayo. Itatayo rin pala sila ng mga templa. Di ba, bye-bye po. Hanggang sa ulit. Salamat, sir. Ingat. Sige po. Ayan guys, maglalakad na naman tayo pabalik. Yung palang ano, yung renta nila doon sa mga maliliit ay 1.5, pero yung malaki, yung may taas at baba, ang sabi ni ate yung 3,500. Tapos yung magre-rent ka naman ng tent, sabi ni ate Yeng ay 1.5 ang overnight. So kung ako sa inyo guys, advice ko lang, kung may tent naman kayo, magdala na lang kayo para magbayad na lang kayo siguro ng yung pagtatayuan ng tent, kasi dalawa lang daw yung laging available nila na tent. Balik na tayo guys. Yun, lalakad na naman tayo ng kulang-kulang na 30 minutes na lakaran dito sa pathway ng Tarasa-Golod, dito sa may Tanay Rizal. Kailangan matibay yung tuhod mo, saka dito nasa kondisyon ka kung pupunta ka rito, or kung ayaw mo naman maglakad, meron silang mga sasakyan, pero tingin ko available lang yan tuwing weekends, kasi Tuesday ngayon wala masyadong tao, kaya ang option mo maglalakad ka talaga papunta rito sa daanan ng Golod. Pero okay lang yun, may exercise ka naman, pampabata. Ayan guys, ito yung matatanong mo dun, yung 360 view nya. Kaya lang mas maganda dun kapag nandun dun sa may parang view deck nila na gitara, kasi mas malapit yung view doon ng mga bundok na 360, saka ramdam mo yung yung dalawang bangin na nasa kaliwat kanan mo. Napagod na. Ayan, ang oras guys alas 9 na, so maghahanap ako ng makakainan.
Pwede natin kainan. Diretso lang ako dun sa may parking area. Habang binabaybay ko ang daan papuntang Nakakapagod. Teresa Rizal Store, ay aking na-realize na Naglalakad ka. mas mahirap pala ang daan dito Papuntang papuntang Teresa Rizal Store Gulod. sapagkat Dito sa may ang kalsada Tanay dito ay paakyat at kinakailangan natin ng matibay na tuhod at katawan upang ito ay madaanan at malagpasan. 15 minutes na ako naglalakad. Pabalik dun sa may parking area ng motor na iniwanan natin. Oh. Guys, dito na tayo. Nakabalik na tayo sa parking area. Yun, nabalitaan ko yung mga tawa. Bakit? Ito yung parkingan guys. Nang makarating tayo sa Teresa Rizal Store, ay agad nga tayo nagpahinga dahil hindi biro ang ating nilakad mula sa Gulod papunta dito sa Teresa Rizal Store. Mas challenging nga lang guys ang pabalik dahil ang kalsadaan dito ay paakyat papunta dito sa Teresa Rizal Store. Nag-umpisa na nga rin tayo magligpit ng ating mga gamit at maghahanda na rin tayo ng pambayad sa parking fee dito sa Teresa Rizal Store. At aking napansin na meron rin palang gasolinahan dito o lagayan ng mga gasolina na dibote na mabibili dito sa Teresa Rizal Store. Bali, ang parking fee nga pala dito ay 20 pesos. May gasolina na pala dito guys. Kasi yan dito. Ito pala. Si ate, si Tay, si Eman. Sabay na siya kay Eman kasi si Carlo pupuntahan sa inyo ng ano. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, ay maaari lamang po mag-subscribe sa aking channel at pakiclick na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. At sumuli, ako po ay mag-iiwan sa inyo ng katagang Just Do Your Ride, Plan It, Made It, and Enjoy It. Maraming salamat.